Or hindi na lang. Hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. And I think the people will judge us by our actions. Not by what we say, but by what we do. Doon tayo i-judge ng taong bayan. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us whether meron ba tayong sinasanto o wala. Kung sangkot man si Zaldico at si Martin Romualdez, ipakita mo sa taong bayan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, panibagong reaction video patungkol po dito kay itong si Dizon, no? Itong si bagong itinalaga na DPWH Secretary Dizon ay question nga nitong si Congressman Barzaga. Trending ito ngayong bata na ito itong Gen Z na congressman. Dahil sabi nitong si Congressman Barzaga ay ito raw si Vince Dizon of DPWH ay loyal raw ito ni Martin Romualdez. So kung itong si Secretary Vince Dizon ay mag-inspeksyon, mag-investigate kung sino ang mastermind dito sa flood control projects na corruption, kung totoo man na loyal itong si Secretary Vince Dizon, ay kung loyal siya ni Martin Romualdez, ay saan pa ito patutungo, di ba? Para lang tayong naglalaro dito, di ba? So, yun ang punto ni Congressman Barzaga, yung trending na bata na congressman na lagi niyang binabatikos itong si Martin Romualdez. So, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo itong paliwanag po ni Secretary Vince Dizon. Okay? Pangalawa na video na ating ire-react ay in-interview itong si Ridon. Alam niyo naman si Ridon, siya yung talagang nangunguna dyan, no? Sa investigasyon dyan sa House of Representatives. Marami kasing mga nagtatanong dito kay Ridon na parang pinoprotektahan mo yung amo mong si Martin Romualdez. For example, number 1 dito na saying na ang mga diskaya is not hindi talaga magiging state witness itong si pamilyang Diskaya. Sabi ng taong bayan, itong mga Diskaya, nabanggit pa naman ang pangalan ni Martin Romualdez na nagbibigay sila ng 25% ni Zaldico at ni Martin Romualdez. At sinabi ngayon ni Ridon, alam naman natin si Ridon, amo ni Romualdez, si Diskaya, hindi pwedeng mag-state witness. So sabi ng mga tao, pinoprotektahan mo si amo mong si Martin Romualdez. Okay? So yun po, pakikinggan natin si Ridon kung ano ang paliwanag niya patungkol dito. Okay? Yun lang dalawa topic natin ngayon. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so start natin kaagad itong video ni Secretary Vince Dizon. Okay? Sasagutin niya itong si Congressman Barzaga sa mga banat niya. Okay, pasok. Kunin ko lang po yung yung reaction niyo po tungkol dito sa pinost ni Congressman Kiko Barzaga saying na you are loyal daw kay Romualdez and sa 2026 namin na mamatay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Your thoughts on this? Kaya nga di ko maintindihan bakit itong mga investigasyon sa flood control projects parang untouchable itong si Tambaluslos, no? Nakapagtataka nga, di ba? Anong nasa kanya? Well, hindi ko po kilala si Congressman Barzaga. I don't want to even entertain what he said. But I think ito lang ang sasabihin ko. Our actions will define what he just said. Hindi ako pupunta dito sa i-deny ko, whatever. Hindi na lang.
hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. And I think the people will judge us by our actions. Not by what we say, but by what we do. Doon tayo i-judge ng taong bayan. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kaalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us whether meron ba tayong sinasanto o wala. Kung sangkot man si Zaldico at si Martin Romualdez, ipakita mo sa taong bayan, Secretary Vince Dizon. Hindi ka, ako bilang isang vlogger, as of now, matino naman yung mga pinanggagawa mo, hindi kita babatikusin, hindi kita babanatan, kundi mag-o-observe kami sa inyo. Pero saan po kaya galing yung parang claim niya na yun? Are you You should ask him, not me. Are you friends, sir, with I don't know him at all. si House Barsaga? Speaker po? No, I know House Speaker. Who doesn't know House Speaker Your friend? Martin Romualdez? No? I know him. I've known him since even during the past administration. He was a congressman and the majority leader. But it's immaterial. Immaterial yun. Pero, salita lang yun eh. Pag sinabi ko kasi dito na immaterial yun, baliwala yun. Ano yun eh? Salita lang yun eh. But I think, at the end of the day, we are judged by our actions. Hi, Sec. MJ Salcedo po from Inquirer. Dito po, sir. Sir, di ba sabi niyo po kanina, on Monday, mag-meet kayo with AMLAC para po sa pag-freeze po ng assets. Kanya na po yung mga personalities po na involved. Kanya na po the personalities specifically po na kumbaga, involved po doon sa Monday meeting na yun. They're all in the complaint we filed yesterday, right? So, all those po na na-file nyo kahapon? Nandun na sa complaint. Nandun na sa complaint. Siyempre, may complaint na tayo eh. Di ba? Ganun naman ang procedure eh. May complaint, then pwede na tayong pumunta sa AMLC. So yun ang gagawin ko sa Lunes. Sec, additional detail lang on Vidoro again. In Good. terms of scheme, meron po ba kayong kakaibang nakita doon? O kapareho din Saan po? ito? Saan po? Sa Mindoro? Sa Mindoro, oo. Well, What have you found out so far? Go ahead, sir. well, clearly, doon pala nakita mo na talagang mali ang pagkagawa. 12-meter pile dapat ang ibabaon. Nakita ko nakapirma mismo si RD Pakanan doon sa plano. 3 meters lang ang pinal. Nung tinanong si RD Pakanan, bakit ganon? Eh sir, wala ho kasi akong sinabi niya doon sa mga kumausap sa kanya, wala ho kasi kaming capability na i-monitor yung pinapasok nila. Hindi pwede yun. Yung pinapile nila, hindi pwede yun. Sir, in terms So, of pollution, Well, what have you found out? Hintayin na lang natin yung complaint. Ongoing pa rin yung investigation and evidence gathering natin ngayon. Sec Josh po from Billionaire po. Sir, magpo-pursue rin po ba ng charges ang DPWH siguro sa mga congressmen na contractors at the same time na mapatutunayan na may conflict of interest, sir? Uulitin ko, kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Hintayin na lang po natin. Sec Lawrence Tanho. Pero ang nakakabalaka kasi Secretary Vince Dizon, sinabi kasi ni Bongbong Marcos nung tinanong siya na anong masasabi mo na nabanggit ng Diskaya yung pinsan mong si Martin Romualdez. Alam niyo ba kung anong sagot ni Bongbong Marcos? Yung mga taong nandoon sa mataas na posisyon. Yun ang nabibiktima sa mga allegations. Sabi ko, wala talaga. Kahit isa man lang, kahit sabihin man lang ni Bongbong Marcos na wala akong pakialam. Kahit relatives yan, kahit si Martin Romualdez pa yan, wala akong sasantuhin. Sa nakikita ko sa kanyang answer ni Bongbong Marcos, para siyang takot ni Tambaluslos. Takot talaga siya. Wala man lang siyang sinabi na kahit si Martin Romualdez pa yan, mananagot kapag proven na may kasalanan siya. Ganun sana. Ipinagtanggol pa niya yung mga sa matataas na posisyon, yun yung mga na nabibiktima dito sa mga aligasyon na ito. Dito ko maintindihan kung anong klaseng investigasyon ito kung ganun yung perception ni Bongbong Marcos. Radyo Pilipinas. Sir, meron pa tayong ibang bibisitahin mga probinsya para po dito sa mga... Meron. Ano po? Next week po pupunta ako ng La Union at Baguio kasama ni Mayor Kaya sasabihin ko sa iyo, Secretary Vince Dizon, mag-ingat ka rin. Kasi baka may masasagasaan ka na hindi magugustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba?
Look at what happened to Torre. Yeah? Nag-astig-astigan si Torre parang presidente. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Si Diba? Kahit hindi yun ang sinabi ni Bongbong Marcos na yun ang rason, pero very obvious na i-insecure yung presidente doon sa ginawa ni Torre. Kaya ikaw, Vince Dizon, sabi ko sa'yo, mag-ingat ka kasi baka itong investigasyon na ito, hindi natin alam ha, hindi ko pangunahan, pero all possibles are possible. So, baka tutungo itong mga ebidensya mo patungo doon kay Zaldico at ni Martin Romualdez. Sino masasagasaan mo dito? Yung presidente. Ingat-ingat ka rin. Handa ka na bang mag-investigate sa isang tao na masasaktan yung amo mo? Di ba? Yun ang tanong. Hindi Magalong. On Tuesday. Sir Bernard Trep, PTV4. Sir, balikan ko lang yung Oriental Mindoro. Magkano po yung eksaktong amount na pinag-uusapan natin dito sa Ghost Project? Bibigay ko yung detalye kapag nag-file na kami ng kaso. And your statement, sir, may Black Friday protest ngayon yung ilan nating kababayan regarding the flood control projects. Unang-una, para sa ating mga kababayan, naintindihan po ng Presidente, naintindihan po namin ang inyong galit. Lahat po tayo galit dito. Pera po natin lahat ito. Pero, umasa po kayo na upon the directive of the President himself, tandaan natin, ang Presidente mismo ang nagsimula nito nung nagalit siya sa SONA. Ang Presidente po mismo ang bumaba. Siya nga nagsimula, pero alam niyo naman na marami na tayong beses na budol niyan. Baka pa-effect lang ba? Yeah? Pero okay man siya na ganun yung sinabi niya sa SONA na dapat nang imbestigahan kasi tama na, mahiya naman kayo. Ang tanong ko sa iyo, Secretary Vince Dizon, bakit hinahayaan niya na mangyari ito? Yan ang pinakaano. Nagtatatlong taon siya. Anong sabi niya during the campaign? Labanan natin ang korupsyon, labanan natin ang korupsyon. Sa 3 years, anong nangyari? Hinayaan niya ang korupsyon. Di ba? Bobo! Sa ating mga komunidad at in-inspect mismo para makita niya sa sarili niyang mata yung mga pinagagagawa dito sa mga proyektong ito. At ang Presidente din mismo ang nagbuo nitong ating independent... Wala na kaming trust dyan sa Presidente mo. Di ba? Mission on Infrastructure. Sisiguraduhin po ng Pangulo at natin na ang mga... Sa totoo lang, Dizon, mas tiwala pa ako sa iyo kaysa Presidente natin. Di ba? Kailangan managot ay dapat managot. At nagsimula na po tayo kahapon sa kauna-unahang kaso at tuloy-tuloy po ito sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Kaya po, umasa po kayo na mananagot po ito. Karapatan po ng lahat na magprotesta, pero wag po tayong mag-resort sa karahasan. Let us not resort to violence. Dahil po, umaandar po ang proseso at... hindi mo mabiblame ang taong bayan. Sa ginawa ng Presidente, na hinayaan niya itong pinakamalaking korupsyon na nangyari, galit ang tao. Makakaasa po kayo na mananagot po ang mga dapat managot. Sir, balikan ko lang yung mga na-secure yung documents. Gaano po ito kahalaga sa investigation ng DPWH and ng Independent Commission? Very critical. Now, this will be very critical in the coming days, weeks, and months na mag-iimbestiga ang Independent Commission. So yun po ay sinisecure na natin, na-secure na natin yung dito sa central office. Ngayon, kailangan natin i-secure ang mga dokumento sa lahat ng mga opisina ng DPWH nationwide. Sige. Guys, sorry, if there's one last question, I need to go to another meeting. So, Sir, ano ba yung risk? Ano ba yung risk, sir? Why do we need to secure all these documents from nationwide? Well, risk of tampering, risk of documents getting lost. Di ba, in the past, mayroong mga bigla na lang na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So we have to make sure that the documents are intact and we have to secure them. Yun na rin po ang ginagawa ng iba nating mga kasama. Thank you very much, everyone. So yun po ang kabuuhang pagsagot ni Secretary Vince Dizon dito kay Congressman Barzaga. Dito naman, pakinggan naman natin itong interview ni Congressman Ridon of Baguio patungkol dito, Congressman Ridon, no? Kay Baguio Mayor Magalong na he's no whistleblower, not the smoking. Okay. Kung ano-anong mga pinagsasabi nitong si Ridon. Ito, pasok Ridon! But we really have to get to the bottom of this, Congressman Terry. I mean, we just cannot hold all of these
committee hearings without really getting the whistleblower, the person who will really tell us what's really happening. Yeah, but to be very clear, he's no whistleblower. What he has is third person accounts, no? So it is not him who is the smoking gun. And in fact, in the first hearing, we were able to actually extract admissions from the actual persons responsible for the ghost projects in Bulacan. No? So I think it is not just Mayor Magalong who has the platform to actually divulge the truth, no, relating to flood control corruption. And who else will you be calling as resource persons who can basically unveil all this corruption in the flood? Tawagin niyo na si amo niyong si Romualdez. Kaya niya, hindi, no? Control projects. Well, we're doing a project-to-project inquiry, no? So we're almost done with the ghost project in Bulacan. We are proceeding already with the substandard project in Bulacan, which involves a Diskaya-linked firm. So we will do a deep dive on the Diskayas in the next or the future hearing. No? So that is the second. Secretary Dizon had just recently also uncovered another 100 million ghost project in Bulacan, no? Which involves also Wawa Builders, no? Which is another ghost project contractor. No? So it's something that we will look into further as we go along the inquiry in the next few weeks. Apart from the DPWH and the contractors who will be questioned, you being one of the Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman